Uy, breaking news, pasabog to. Jack Argota, no? May binunyag po na tila yata inaalok siya na bayaran para murahin lang si BP Sara, no? Murahin na ng isang buwan sa halagang 150,000 pesos. Napakalaki po niyang halaga na yan sa panahon ngayon. No, wala kay ibang gagawin, mumurahin mo lang si Sara, no? No, siguro may bonus pa yan, depende pa yan kung natuwa, nag-viral yan, baka bonus pa sa yan, another 150,000, no? Kumbaga, kaya pala yung mga ibang vlogger ng DDS, no? Walang kapera-pera, walang, ni yung, base nyo, lahat na nagbablog ng mga DDS, yung ngipin nila, minsan sira, yung mga damit nila, mumurahin. Samantala, yung vlogger ng mga bangag, na aginto, alahas, nakamamahalin sa sakyan, no? May kondo, yung sasakyan niya, sports car, no? Tapos sabihin nila, si ang bayaran daw, mga DDS. Ang DDS lagi pinagbibintangan na bayaran. Binabayaran daw nila Sara yung mga reliyon, lahat, pati mga kakampi nila. Ano yan? Hindi na ubusan ng pera sila, Sara? Kung kukumpiti mo yung binabayad nila sa tao, trilyon-trilyon, kaya ibig sabihin, yung pera nila Sara, may trilyon-trilyon? Ano ba naman yan? Ano sila pinakamayaman sa buong Pilipinas pala yan? Mas mayaman pa sa buong, mas si kay Elon Musk, mas mayaman pa pala sila. Ha? Eh kasi, yung INC daw, binayaran tigta 3,000. Eh, ilan ang INC? Ang dami. 8 million. O, eh, bilyon-bilyon na yun. Binayaran daw yung mga trolls. Eh, ang dami daw trolls. Libo-libo. Pinagbabayaran daw ng 20,000. Anong pagkaisip? Asa kukuha ng pera yung mga Sara? Hindi binabayaran yung mga yan. Nagmamalasakit lang yan mga yan. Di ba? Pinagmamalasakit lang nila yung mga Duterte kasi yung nagawa ni Duterte, hindi kayang tumbasan ng halaga yung mga panahon na yon. No? Sino bayaran? Yung mga DDS na wala naman masyadong alahas, ingipin niya, minsan sira-sira pa nakikita nyo eh. Di ba? O, yung mga bangag vloggers na kaalahas, nakaginto pa. O kayo mag-isip. Wala ko sasabing bayaran sila, pero kayo mag-isip. O ito, painggan po natin si Jack Argota. May pasabog po matindi. Okay. Nagulat siya, nakasulong ako nun. Okay. Kasama ko yung boss ko. Nakasulong ako, tinawakan ako ng sikat na vlogger. Okay. Kilala vlogger. Meron ako. Una, Viber kami. Nag-message ko na sa Viber. Sabi. Ano eh? 150,000. 150,000. Ano meron? Ano gagawin? Ano gagawin ko ba? Tawag ako. Tumawag. Ano eh? Ano yun? Ano? 150,000. Mumurahin mo lang sa Sara. 150,000. Isang mura lang yun. Mumurahin na. Pasensya na kayo kay Jack kasi si Jack, kahit papaano, kahit ganito tong may kapansanan siya ng ganyan, pinipilit niya makapagseta ng mas maayos. Oo. Iba, tinatawanan yan eh. Sige, tawanan nyo. Tinatawanan nila si Jack dahil DDS si Jack. Eh, dinadama yung kapansanan niya. Di ba? Yan ang mga yan. Hindi nila alam, pag nilalait nila si Jack, maraming katulad ni Jack ang nasasaktan, nadadamay sa kanila. Ganyan yung mga yan. Murahin ko 1 month. 1 month. 1 month. Ay, 1 month, 150,000. Mura, awahin ko lang. Wala ko alam na napakagulo na ba? Awahin eh. So nagsisimula pa lang yung gulo ni Presidente at saka ni VP yan. Wala ako, hindi ko lang sure. Okay. Kasi focus ako na sa business ko. Tapos, mahilig ako sumama sa mga boss ko na ibang lugar. Lugar nila, Sulu, Sambuanga. Kasi may makaano ako sa Muslim, malaki ako sa Muslim. Kasi may kamag-anak ako mananaw. Okay. Alam ko ako sa kanila. Kung mga gusto ko malaman yung kultura nito, kasi nakapunta ako ang laban, nasa 4.5 billion o 5 billion ni Bongbong Marcos. Pork barrel. Kung sisilimin natin kung saan nagastos yun, sisilimin natin kay Marcos. Mas malaki yung pondo niya. So, accountabilities should not be, sinasabi mo, should not be, kumbaga, in just one corner. Kailangan in just one side. Selective, exactly, that's the word for it. Selective accountabilities. Dapat everybody. Ganon. Kung gano'n yung gusto nila, simulan sa presidente. Tama yon. Ang galing ni Jack. Kung talagang gusto nilang silipin ang confidential ng isang tao o vice president, simulan nila sa pinakamataas. Sabi niya na matatanda kahit sa natural maglilinis ka ng buong bahay mo sa masisimulan sa sahig. Siyempre sa kisame ka magsisimula pababa. Para lahat malinis. Tama? Hindi yung magsisimula ka sa baba kagad. Pero wala kang mahuhuli nun. Ang contention naman nila dyan, isa na daw, pare ko, siya ang tawag doon, siya ang supposed to be the one that initiated the investigation. Ano ng mga
yung grupo natin dyan, yung grupo nyo na, ang the one who initiated the investigation from very beginning, apart from the confidential funds, sa flood control, is the President, BBM. So, kumbaga, ako nga nagsabi bakit? Iko-correct ko lang iko-correct ko lang yung flood control. Hindi naman talaga si Marcos nagbulgar nun. Basta alam ko, si Senator Villanueva. Joel Villanueva. Alam ko saan nagsimula yung flood control. Alam ko Saan nagsimula? Okay. Hindi, mali. Tama sinasabi ni Jack, pero si Senator Dante Marcoleta din nagpasimula niyan. Di ba sabi niya, pag ako nanalong senador, hindi pa siya senador nangangampanya pala siya, sana ilagay akong blue ribbon. Diba? Para mapag-imbestigahan ko ang mga flood control issue. Wala pang SONA noon. Wala pa siya sabi ni Marcos na mahiya naman kayo. Na nasabi nauna daw si Marcos. Hindi. Si Senator Marcoleta ang isa sa mga nauna. nagsabi na, okay. Siya ngayon ang hinahabol ko. Di ba? Ang gulo, no? Ang gulo. Kuya, kung may kalalaman ka nun, sasabihin mo ba yung nangyayari? Ang gulo, magulo ba? Hindi, alam mo, ang gulo. Parang gusto ko na rin mag-black jacket, parang. Parang bagay. Mura lang to. Gulo na ko yung Pero minsan, when you think about it, it's so refreshing to talk to, to people and friends like you. Kasi, I get all the perspective. Ako, I try to remain apolitical, no? Hanggat ngayon. Kasi lahat naman tayo, ang gusto natin sa puso natin is, sambayan ng Pilipino. Parang, tulad na sila mo, tagal mo na gusto mo, para sa mga anak na rin natin, para sa atin, para sa anak na rin natin. Alam mo, nung panahon na nilalaro, nung panahon niya, okay naman, wala namang Yeah. Pero marami rin. Parang kung nagloko sa nilalaro, buboses nila ako. Wala naman ayos Habang nakaupo sa, umiyak ako nung napalit na sila ni Marcos, naluha na ako. Naluha ako sa tuwa kasi palalo yung manok ko, si Marcos. Palalo yung sinuportahan ko. Okay sila. What do you say now to si Diggs, si Tatay Diggs, nasa Dahig. Okay lang yun, gulo muna siya. Para sa akin kasi may mangyari masama ka sa kanya. Yun. Alam mo naman sa mga criminal, walang imposible. Ang ganda ng puso nito ni Jack. Ang ganda ng isip nito na tama. Alam mo, ito naisip ko rin yan Mas maganda ando muna si Tatay Digo sa Dahig. Mas safe siya, mas hindi. Kasi pag dito si Tatay Digo, puro stress siya, baka mapaaga buhay niya. Doon, mas na-healthy siya Kumbaga, naging blessing in disguise sa kanya At sabi ni Jack dito, pahingan nyo. Ngayon ko lang narinig yung perspective na yan, Mas okay pa for you, mas okay pa siya doon. Dahil safer siya. Ganun ba? Kasi sabi ng mga anak, tumataba na ako sa pinararap. Okay. Healthy. Mahaba buhok. Rockstar na rin, Rockstar na rin, Para sa akin, okay na sa rotate na mas safer siya doon. Pag-upo na sa harap, ako na sa muwi. Yung pag-upo ni Sarah, pwede siya umuwi. Hindi, pwede. Good news, Tatay Digo, may possible na umuwi. Di ba? May possible umuwi pag naupo si Sarah. Bakit? Magre-request ang presidente ng Pilipinas, dito nyo litisin yan. Payag kayo, magre-request ang Pilipinas. Diba? May pumipigil lang kaya hindi makauwi yan Di ba? May pumipigil Diba? Nandun ka ba nun? Biri mo, sabihin mo, hindi ko papapasokin ng ICC, ayoko ng ICC. O sige, palagay natin, ayaw mo ng ICC, palakpakan. Pero pumayag ka si Tatay Digong dalhin sa ICC. Hindi mo nga pinag-utos si Tatay Digong dalhin doon, pero pumayag ka. Sa madaling salita, hindi mo nga sinabi na sinabi mo nga ayaw mo sa ICC, pero pumayag ka dalhin si Tatay Digong doon. Di ganun din yun. Alam mo, ito nakita ko, alam mo kasi syempre, puro lang ako kung ano nababasa ko, ano yung dumadaan sa akin. Ang lagi ang contention nila, ang lagi lang sinasabi is when the Vice President, VP Sara, should concentrate and focus more on what needs to be done if and when she becomes president. Ang problema is, ang nagiging premise is, from the DDS vloggers, ang naging premise is, ikaw, patay ka na, pagka naging presidente kami, ikaw, ganun ka na, ganun. What can you say to this, Jack? May makukulong talaga May makukulong talaga. May makakarasahan talaga. Okay. Kasi, malaki na wala. Guilt na rin yun Grabe yun. Hindi hero yun. Kasi sabi mo, guilt na lang. Kaya ko gulat naman nila ako
Na, lumaba eh. Nawawala ngayon. Hindi pa kaya pang lumaba. Makigas mo ka eh. Ayaw makulong. So, yun ang premise. For you, talagang ganun ang... Ano talaga Ganun mangyayari? nangyayari. Parang iba, yung anak mo, binugbog yung anak ko. Hindi ko magiging nawawagan. Parang yari ka sa akin Pag pagkatapos. wala na tayong lugan. So, ganun talaga. Eh di, parang, well, Gantihan lang lang. Gantihan. gantihan, oo. Ang purpose nun, para mabawi yung mga nila. Para maibalik. Mabalik ng pera. Maibalik ang pera. Makawawala lang ng pera. Ah, Na almost 19 million na lang utang natin nasa. Okay. Okay. Yung ako mo, may ako ka na ba? Meron na. Meron ka na ako. May utang na yun, sa Pilipinas. Diba? Lahat tayo may utang sa Pilipinas. Lahat. Ang sarap kausap ni Jack, no? Casual na walang plastic. Ang pinaka-ano naman dito, bakit pa magnanakaw ng panunod? Normal naman magnakaw yung politiko eh. Hindi naman kalaki niya. Pero magnakaw ka ng gano'n. Gumawa yun. Totoo yan. Normal magnakaw ang politiko. Di ba? Pero hindi ganun kalaki. Grabe yun. Trillion, ninakaw ng billion. Hindi na tao yun. Wala na puso namin. Puro ako yung kickback. Ano eh, ang budget mo, 100 billion. Kickback mo yung 5 million. Nawalan lang kasi nangyayari na yun. Totoo yan. 5 million ako na yun. Gusto mo star? Next project na lang. Ganun. Ano ko na? Ganid. Ang sinasabi ko ngayon, nangyayari. Nangyayari ito ang sinasabi ko. Nangyayari ito. Kasi mga mabait na kakalanan mo yan, mabait. Ang lalaki yan. Napukurap. Lahat naman. It's the system, no? It's part of the system. May corruption sa hospital. May corruption sa school. Normal. Meron niya. Ikaw na nga lang. Nanay mo nga lang, inutusan ka bumiling patis eh. 20 pesos dala mo eh. Di ba? Yung sukli, di mo na binigay eh. Di ba? Yun na, simple na lang yun eh. Pangurakot na yun eh. Kahit konti, di ba? Kahit sa gobyerno eh. Yung mga palusot, yung mga bigay-bigay eh. Papadulas. Di ba? Kainong pera yun? Sa pera ba sarili mo yun? Pera ng bayan yun eh. Pero hindi normal na billion na nakab. Okay na magnakaw ka, pero may proyekto ka. Pero kung may proyekto ka man, huwag naman substandard. Right. Kawawa ka ako sa'yo eh. Kakagawa na ng tulay, sila abag eh. Hindi, pero, well, actually, there are always two sides to a coin, sabi nga nila, di ba? So, some people are saying ang binabato kay BBM is the same. There are also allegations of corruption and also with the vice president, di ba? What do you think? You're aware ka naman doon. Meron binabato rin kay kay BP. Hindi ako naniniwala doon eh. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala. Confidential na eh. Yun ang sinasabi mong part of the demolition and the persecution. Yes. Okay. Hindi ako naniniwala ako. Ikaw ba naman, bigyan ka ng budget, 11 days na lang. Kailangan mo manipulate. Kailangan mo ubusin yun. So ako, nakaisip ko lang pa. Feeling ko si Ma'am Sara. Kailangan mo talaga, alam mo sa budget, pag binigyan ka ng budget, kailangan mo ubusin yan. Tandaan mo yan. Ako, tagal kong gumawa ng budget. Para may liquidate. Parang nanghiram na alam ay, ang palabak-alakan natin. Hindi naman natin. Ang palabak-alakan natin, terorista, na gumugulo sa bayan natin. Isa yun sa problema natin. Ayun yung lahat ng eskwelahan. Gusto ni Ma'am Sara. Doon na ginastos yung complaint. Inom ko lang yun ko lang to. Ano galit talaga mga Duterte sa terorista. Galit sila sa LPA. Okay. So doon napunta yung supposed to be yan. Ako. Kasi ako lang nag-aaralan ko. Pag-gilsin ko, ganun na eh. Pag pinenhantan sa naman, hindi pa nakapag. Feeling ko, ginamit na saan yun. Nababasa ko rin sa mga mga post sa mga news outlet na ginamit to. Pero alam mo si Jack sa lahat ng ganitong kalagayan niya, siya malinaw ko nakita nagsasalita. Malinaw. Siguro pinara-practice niya. Sa terrorismo, labanan sa eskwelahan, papaaralan. Ganun na ginamit. Merong mga vloggers na iba, Jack, na
na like for instance yan sila ano to sila Maharlika, Oo. diba? Sino po ba? Banat Sila Bay. sa Banat Bay Oo. ba yan? Or meron pang isa yung Bugris, Iloy. Iloy Bugris, sa babae. yan and yung mga ganyan. Do you ever get together? Do Ay, you si ever? Banat Bay, kasama ko sa grupo yun. Kasama ka ba doon sa ano? Banateros. Banateros. Oo. Yeah. Pero kasama ka ba doon nung nag ano si paring ano, si Yorme? Nandun ka ba? Wala. Wala akong masabi nun. Oo. Kasi nainis ako eh. Nainis ka ba? Bakit? Nainis ako yun ng contest live. Talaga? Ayun, maganda, walang plastic. Tinaamin niya talaga. Totoo ba ayaw na siyang papuntay ng SMNI? Ano naman? Hindi naman, ha? Sa isko, nung sa yung guest namin, Oo. hindi Nainis. ako nakapag-ano eh. Sumama loob mo. Hindi sa mamaya ko kasi, inaaway-away mo si Marcos nun ah. Oo. Halos murahin mo pagkatao ni Marcos. Oo. Kaya, walang kinalaman. Oo. Okay. Nakuhan. Gusto ko sana tanongin sa kanya kung nakatanggap pa sa maleta. Kasi bumait eh. Pero, ano, to be fair, wala namin panas na. Nauunawaan ko sa iyo. Naunawa. Di ba? Maynila ka, sentro ng Pilipinas. Sentro ng Pilipinas. Okay. Baka matulog ka kay sa Davao City. Walang budget. Walang national budget. Oh. Maganda na sa Davao, walang utang. Maynila. Ang laki ng utang na Maynila eh. Di ba? Nauunawaan ko si Yorme. No, kasi si Yorme kasi, yung sa SMNI na interview, na sinabi niya na sa kanyang palagay, walang kasalanan si Marcos kasi walang ebidensya na tuturo kay Marcos ng diretso. Wala naman talaga tuturo kay Marcos sa ebidensya eh. Paano makakapagturo ayaw mag-imbestiga? Di ba? Ang pagtuturo, nagsisimula yan sa investigasyon. Maliban nila kung nakita mo na aktuwa mo siya, na talagang ninakaw niya, tuturo mo agad. O siya yan. Pero kailangan pa rin ng investigasyon at ebidensya. Pero kailangan na talaga investigasyon bago lumabas ang tunay na ebidensya. Ayaw mag-imbestiga ng chairman ng Blue Ribbon eh. Di ba? Iba ayaw pa 18 malis, di ba? O nung pinaghihingi sa 18 malis, parang alam mo, nag-a-apply ng trabaho na mabigat yung 18 malis at dami requirements. Kung bakit Ganun yung sagot niya. Kasi ikaw, ang gala ka ng budget, kawawa nila ninyo. Magkakagulo. Paalala ko lang, ang Malacanang nahanok na Maynila. Tama. Kaya mo talagang alagaan yung mayor ng Maynila. Tama. Para nila pagulo. Okay. Malacanang lang nun. Oh, right. Hindi ko naman napanood lahat. Mahaba kasi luwais eh. I saw snippets of it na yung mga critical na tanong na sinagot naman ni Yorme na yun, ngayon naging controversial na. Umikot-ikot. Akala nila napahiya kami. No. Namulat ng mga tao na kasi logit niya ako, congressman logit niya ako. Guess namin, binisalan namin. Kung ano yung opinion niya yun. Kasi trabaho natin, magtanong. Tanong ka lang. Kung ano sagot mo, kukontrahin namin. Hanggat kaya namin. Pero wala, yun na naman sagot niya, opinion niya. Diba? Sagot niya ako, kamag-anak ni Marcos yun. Halos kamag-anak na nila yun, kasi asawa ni sagot niya ako. Pinsang buo. Yeah. Pinsang buo ni Marcos ang asawa ni Toby Chanco. Tapos gayet kay Toby Chanco, parang sasabi ng Real Talk. Ang titindi ng mga to, no? Daig pa, kung may mas nakakaintindi sa kalagayan niya yung malapit kay Marcos. Sila Amy Marcos, lalo kapatid. Tapos ayaw paniwalaan si Amy Marcos. Marunong pa yung mga vloggers. Marunong pa si Auntie Claire. Saan ka nakakita nun? So, ayun ano ka ngayon eh? Naihi ka ngayon, Oo. Nag-commercial kami nun. Oo. Nakalang po, meron na commercial. Naihi eh. Lalo kasi namin mabigat. Pero si Yorme, hindi talaga namin mag-iba. Kilala naman namin si Yorme. So, siguro, may mga anumal na si Yorme sa Maynila noon. Kaya hawak ka sa leeg ngayon. Hindi naman tayo matanay. Ako, 35 years old na ako. Hindi naman ako talonggos para hindi ko malaman. Kaya ako ganyo kasi hindi talonggos. Hanahanan ko rin eh. May skeletons in the closet, ika nga. Well, which brings me to my next question. Hindi mo ba inisip, Jack, to run for any? Kasi like, for instance, Cavite. Saan sa Cavite? Diyan na lang nila tumakbo. Oo. Anong tinakbo mo? Konsehal. Oh, bakit? Independent ako, mag-unhan lang ako. Alaban ko 21. Mahirap. Well, kung makukuha, number 13 ka. Hindi, ganun talaga yan. Pero kilala ka na ngayon, pag tumakbo ka, baka manalo ka.
important. Oo. Pantay kami ng boto. Oo, minsan wala ayoko na lang magsalta dyan dahil Pero yung kasi may service, may mga nagpapakalat na service. Oo. So ngayon, sinishare ko. Para malakas loob ko Oo. Pangalim ako sa service eh. Oo. Alam mo, gano'n. Oo. At, well, well naman kasi naglalaban. Oo. Well, kung makukuha. Pangalim ako, imagine. Oo. Consistent yung mga Oo. survey nila. Tapos pagdating ng eleksyon number 13, 12 lang ang kailangan. Hayop ka. Ayaw naman. Diba? Pero kalugo ko sa mayor namin. Okay naman. No comment. Mayor. Pag tumakbo ulit ako, may mga wala na doon. May mga senior na eh. Oo, okay. Kapahingin mo na mga senior, puro bata naman. Oo, dapat kailangan na natin yung mga Bakit manipul ang isip? Huwag na yung matatandang mga politiko. Ano yung mga matatandang politiko na nangmamanipulate eh. Oo. Tapasin nyo, lahat ng matatandang politiko sa lugar nyo, hindi naman lahat, halos lahat nang mamanipulate sila na porkit yung tao ay load na load sa kanila, di ba? Yung ayuda, palilitawin nilang kanila. Ano yung bagay? Basta nang mamanipulate sila. Oo. Agresibo. Oo. Oo. Tsaka progressive. Progressivo. Progresibo, akin to. Progresibo, progresibo. Ito pa, Pero ako lang yun. pagka like right now, the President, Marico, has barely, I think, about 2 years left. No? 1 year na lang yan, actually. Oh, because next year will be pero dapat kasi, yun naman ang sinasabi ko, ano naman natin sabihin 1 year? Kasi nawawala tuloy yung essence of public service kasi ang nangyayari. Aminin natin. Eleksyon na agad di ba? Aminin natin. 70% ayaw na kay Marco. Kaya yung Yeah. mga tao, kahit yung mawala mawala. Papalitan siya. Papalitan siya. No, but what I'm driving at is, etong the remaining Pasin nyo ba, yung mga nagtatanggol lang kay BBM, mga vlogger lang, yung ibang loyalista meron pa, pero konti na lang. Nadismaya eh. years. Aski ako, dismaya ako eh. Akala ko kasing galing ng tatay niya o malapit-lapit mo sa tatay niya. Hindi eh. Do you think it is still redeemable? Is there's of redemption somewhere? Talagang wala na ba? Wala na? Even with, kasi, Imagine mo, kung may pera ka Pilipinas, kaya nilang susunan yung problema sa gasolina. Wala na kayong pera, wala na pondo. Naubos na lahat. Diba? Nakakalungkot lang eh. Wala na, hindi na kaya ni Marcos nakabawi. Gusto niyang gumawa, bumaba siya. Pwede. Baka naman kung ganun din, mahihirapan din tayo because there are also allegations. Ganun talaga, ang pagkahan lang natin, mahabol ng mga ninakaw eh. Pag nakuha yung mga ninakaw, nagpapayan, nasa Pilipinas lang. Kunyari ako, magnanakaw ko sa Luis Pro, kunyari lang kunyari Luis Pro, magnanakaw ka. Kunyari lang papasukan ko, president na si Sara. Ako yung pulis, papasukan ko mo. Lahat lang makita ko ron. Ginto kukunin ko. Parang sheriff, isi-sheriff mo na lang. Tama, pwede yun. Pero rights pa rin ng tao mangingibabaw. Pero kung batas na gano'n, hindi naman kagandahan yung ganong bagay. Kasi hindi mo naman sigurado kung kanya lahat yung gamit niya sa bahay. Diba? Malay mo, sa nanay niya pa yon, may ginto doon sa nanay niya pala, kukunin mo lahat. Hindi di ba ganda yun? Yung kukunin mo lahat ng gamit sa bahay, napatunayan mo magnanakaw siya. Hindi ganun. Mahirap din yun. Congressman ka lang, makagulo ka ng gold bar. May isi-sheriff na lang, gano'n ha? Okay. Kunin lahat. Please lang ang ahit, bago lahat. So talagang one clean sweep, ika nga, balik. Parang sheriff mo. Sheriff talaga. Everything. Gawin din sa kanila. Kulong muna. Wala ko evidensya. Ginawa nila naman nila sa ibang tao. Ginawa kayo Duterte. Ginawa kayo Pastor. Ginawa kayo Mamalagulia. Mamalagulia, nakasamin nun. Yeah. Kulala ko siya. Cavite. So, gagawin din sa kanila yung ginawa. Nako, sa tingin mo ba mabigat yan. Gagawin din sa kanila yung ginawa. Pagkahuli or pagbalik ni Zaldico is good for Ibig sabihin, babawi si Sara Duterte? VP Sara or not? Ako, Sara? Oo. Depende kung sino mahawa. Kung sino mahawa ka lang ng hali ko. Bakit hindi siya magpahawa? Mag-imbute na lang siya. Pag sa matakot, mamamatay ko rin eh. Sabihin mo na lahat hali ko. Pero, ang magnanakaw, hindi makahuli yan eh. Hindi talaga. Pero maganda lang kami na sabi ko, umamin. Mag-live ka.
Ako nagkakagul mo lang, parang hagul nila AI eh. Ako nakarecord AI. Ako Live ba? live ka, nakos, siyempre, nasa ibang bansa na, di ba? Oo. Europe yun. Oo. Magulis man pero. Walang lag ko, no? Pero sabi nila, ano daw, ano ba? Okay, maraming salamat po. Hanggang dito lang po tayo. Napatunayan natin talaga dito na maraming binunyag si Jack na may nagbabayad daw yata na 150 million sa kanya. Bili mo kanya lang yun, hindi pa masyadong sikat yan. What if pa kayo mga sikat na artista o yung mga nagbablogger dyan na malaki subscriber, binabayaran ng 150,000 para murahin lang si Sarah. Hindi maganda to, di ba? Hindi maganda tong senyalis na to. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat.